isa na siguro ito sa pinakapopular na atraksyon sa buong mundo. Ang Colosseum ay tinagurian bilang pinakamalaking amphitheater sa Roma sa bansang Italy. Ginawa ito noong panahon ng Roman Empire. Itinatag ang gusaling ito ni Emperor Vespasian noong 17 AD hanggang sa ipinagpatuloy na tapusin ang konstruksyon nito ng kanyang anak na si Emperor Titus noong 18 AD. Itinayo ito para sa iba't ibang mga layunin tulad ng pakikipagpuno, gladiator games, pakikipagsabong ng iba't ibang mga hayop at marami pang public events na ginugunita nila. Ang Colosseum ay merong 4 na palapag. Ang bawat area o upuan dito ay nakadepende sa bawat tao. May mga VIP areas para sa mga espesyal na individual. Ang strukturang ito ay mahalaga sa Roma dahil ito ay may malaking naiambag sa kasaysayan at kultura ng Italia. Noong 1980, ang Colosseum ay napabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage Site dahil sa kasaysayan at naibigay nitong tulong sa kultura ng Roma. Samantala, alam niyo bang nababalot din ito ng misteryo at kababalaghan? May lumitaw na isang urban legend tungkol sa isang multo na nagpapakita umano sa mismong arena. Ayon sa kwentong ito, noong kasalukuyan pang nabubuhay ang sinaunang Romano at pagpapalaganap ng Roman Empire, ay may isang babaeng gladiator na nagngangalang Lucia ang nagtagumpay sa iba't ibang mga laban sa Colosseum. Napakagaling nito sa mga labanan at talaga namang halos walang sino man ang kaya siyang patumbahin. Marami ang humahanga sa kanya at talaga namang gustong-gusto siyang panoorin. Ngunit isang araw, meron siyang nakatapat na isang napakahusay na gladiator. Hindi inaasahan ni Lucia na siya ay maiisan nito sa kanyang mga kakayahan. Kaya naman, naging mahirap ang laban para sa kanya hanggang sa dumating sa puntong natalo si Lucia at namatay sa mismong arena. Nagulat ang mga manonood at nalungkot sa pangyayari. Mula noon ay may mga nagsasabing nakita umano nila ang multo o espiritu ng babaeng si Lucia na naglalakad at umiikot sa mismong Colosseum kung saan siya namatay. May ilang nakasaksi na nagpaparamdam daw ang babaeng ito lalo na sa gabi at madaling araw. Nakikita daw nila itong lumulutang sa ere, naglalakad palibot ng Colosseum, at minsan ay naglalaro pa ng gladiator games. Ang urban legend na ito ay nagbibigay ng katatakutan sa Colosseum. Gayunpaman, patuloy nilang tinatanggap ang istoryang ito upang magbigay ng mas kawili-wiling kasaysayan ng lugar. Tinagurian ang urban legend na ito bilang The Ghost of the Colosseum. Ngayon ay atin namang alamin ang mga naging ganap o mga palabas sa loob ng Colosseum. May ilang mga events o mga bagay na ginawa sa loob ng gusali. At narito ang 2 pangunahing pagtatanghal na ginanap dito. Una ay ang gladiator fights. Naging bahagi na ng kultura at pagtatanghal ng mga sinaunang Romano ang mga labanan ng gladiators. Ito ay sadyang nagbibigay ng entertainment sa bawat manonood. Bagamat mahuhusay sa mga laban ang mga gladiators na lumalahok, ay hindi pa rin maituturing na biro ang mga labanang nagaganap dito. Sapagkat ang tapatan ng bawat fighter ay maaaring mauwi sa pagkamatay. Kaya naman, napakadelikado ng ganitong uri ng palabas at hindi dapat ginaganap sa mga events dahil buhay ang nakataya dito. Pangalawa ay ang wild animal fights o kilala rin bilang venatunes. Kung may laban ng mga gladiators, ay meron din ang mga labanan ng iba't ibang uri ng hayop. Ang pagtatanghal na ito ay nagpapakita rin ng aliw sa mga manonood na kung saan ay naglalaban-laban ang mga tigre, leon, at iba pang malalaki at mababangis na mga hayop sa loob ng arena. Subalit gaya din ng gladiator fights, ang venatunes ay maaari ding maging sanhi ng pagkamatay ng mga hayop at maging ng tao na siyang responsable sa pakikipagpuno ng mga ito. Sa kasulukuyang panahon, ay may mga bansa sa iba't ibang panig ng mundo na nagbabawal sa pagsasabong o labanan ng mga hayop. Sapagkat ang mga nilalang na ito ay meron ding buhay at damdamin na kinakailangang pahalagahan. Ngunit sa panahon ng mga sinaunang Romano, sa loob ng arena ng Colosseum,
ay maluwag ang mga lituntunin at hindi nila ipinagbabawal ang anumang mga bagay. May mga historical accounts o dokumento sa kasaysayan ng Colosseum na nagpapakita ng katotohanan tungkol sa mga naganap na pagtatanghal dito. Sa kasalukuyan ay maraming mga tao ang bumibisita rito upang mapagmasdan ito ng harapan at makakuha ng personal na larawan nito. May mga dumarayo sa Colosseum para magmuni-muni at pag-isipan ang mga magagandang pangyayari sa kasaysayan nito. Isa rin sa nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao ay ang arkitektura. Ang disenyo at pagkakatayo nito ay sadyang kakaiba at talaga namang mapapansin na nahahawig ito sa mga sinaunang gusali at siguradong hindi basta-basta ang kalidad ng mga bato na ginamit sa pag-construct nito. Ang magagandang pangyayari sa kasaysayan ng Colosseum ay isang bagay na nakakapagbigay ng gaan sa loob. Hindi aakalain na ang gusaling ito na nagmula sa mga sinaunang Romano ay buhay na buhay pa rin sa kasalukuyang panahon. Alam niyo bang ang seating capacity ng Colosseum ay sadyang napakalawak at umaabot sa 50,000 hanggang 80,000 na katao o higit pa ang kayang mapunan nito? Bukod sa espasyo, ang gusaling ito ay meron ding bilang ng 80 pintuan o entrance. Ang 76 na pintuan ay karaniwang ginagamit ng mga manonood upang makapasok sa arena, habang ang 4 na natitirang pintuan ay para sa mga espesyal na panauhin.